So, yun nga, hindi nila ang bottom line dito is talagang binudol tayo. Yeah. Binudol talaga lahat ng Pilipino. At binudol, ikaw for sure alam mo rin yung tungkol sa pakamatay ng PSG. For sure nakarating din sa'yo yung mga ganyang information. Hello, di ba nagkwentuhan nga tayo dyan na magkaiba ang source natin? Yeah. Imagine nyo mga kababayan, nagchichikahan kami nito, ay alam mo ba na ganito, tapos ayun, na may nagpakamatay na PSG dahil binulyawan ni Lisa. So ano pa inaantay ng taong bayan? Kailangan pa ba natin to ipagpapatuloy? Unti-unti tayong kinugurgor? Ito, unang-una na kami, hindi pa man literally, but I hope not. Nag-iingat naman tayo di ba? Yung mga Facebook namin, pinagtitegi na nila. Tuloy-tuloy na yun eh. Siyempre, una, titigihin muna nila yung platform mo, no? Para wala kang maging ano. Pero ako naman kasi, no, ang sabi ko is, ako'y naniniwala, kung oras mo na ay oras mo na. Hindi ka, pero ako naman kasi, inang, lahat ng gusto kong sabihin ay naipahayag ko na. Okay? So, yung mga gustong mag-recontent, i-recontent ninyo. Huwag kayong matakot. Kasi, sabi ko, you know, lahat ng ideas na gusto kong i-ano ko na for the 6 years at ayaw aminin man nila o hindi ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa na yung foreign policy niya yon ay hindi ito yung bebenta kung hindi ako yung nagpo-promote. Yeah. Diba? Parang ako talaga na parang hindi ako mukhang pera. Dahil kung ako'y mukhang pera, tinanggap ko na yung offer ni Lisa Marcos na condominium. Nandito ka, meron akong, pakita ko nga. Pakita mo nga. Basahin mo. Ito Sandali, tanggalin ko nga yung, pwede ko bang tanggalin yung blur? Ikaw ba kailangan magtanggal ng blur? Hindi, ikaw. Paano ikaw ba yan, sa'yo yan, yung blur. Okay. Sa'yo yata yan, no? Sa'yo yung control. Ayan. This is Viber. Ang sabi ng hitad. So, ito para makita nyo yung, ay, nakikita pa. Para ang liwanag masyado. Inaan mo kaya yung lighting. Ayan. Adjust mo lang. Yan, adjust mo lang. Galaw-galaw mo. Kanina nakita na eh. Bakit? Ano ba maliwanag yung ano ko? Baka yung phone mo. Sige, hinaan mo. Brightness level. Ayan. Or ina-night mode ko. Night mode. Yeah, sige. Oo. Dark mode. Diba? Sabihin ko nga. May nagtatanong saan daw ba yung condo? Okay. Na in-offer. Sabihin ko. Ito. Ayan, pakita sa inyo. Okay. So, ito, papakita ko muna sa inyo, no? This is like my message. Ang tawag kasi dyan is tabutes, no? Tabutes. Tawag dyan. So, ito, kita nyo yan, that's, anong date yan? February 16, 2022. 28? January 28 ba? So, ito, ayan, may pinadala sa akin. So, ang pinadala niya, PDF, nung sending you Commissioner Imy's letter, which pretty much puts G in her place. Si G is Guanzon. COMA also informed GMA7 through Joseph Morong that she will air her letter to GMA7 later. Sabi ko, ang baboy ni Guanzon. Ha. So, that's Lisa Marcos. Okay? Gusto niyo pa pakita yung, hindi pwede pa pakita yung number? Gusto mo i-verify mo yung number kung pareho tayo? Kana. Anong ending na lang? Ending. Ang ending sa akin ay 492. 492? Teka. Para pagtunayan natin sa mga palangga. Okay? 492. Teka. Yeah, 492. 5492. Ayan, pakita natin. Tatakpan ko lang yung ano. Tatakpan lang natin. Takpan na natin yung ano, yung ano. Ayan. 492. Ayan, nakita niyo pa lang. So, legit yung pinag-uusapan namin ni Sas dito. Pareho pa tayo ng picture. Ayan. Ay, hindi, siya yan eh.
Account niya yan kaya yan. Sa WhatsApp to. Dito kami nag-uusap. Ayan, pakita sa taong bayan. Ayan. Oh, Sandali, wala. 492, 5492. Ayun o, pareho pa tayo ng picture. Ipakita mo, sabay natin, girl. Takpan mo lang Pareho yung yung whole number. Pareho pa ng picture. Oh, pareho ng picture. Oh, ha? Oh. So, yan mga kababayan. Okay? Ayan o. 492. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo kasi nga, alam mo yung, ang pinaka-ayaw ko kasi is, yung gagaguhin mo ko. True. Alam mo yun, na parang, nung lumabas ako, ang una yung pina-attack sa akin, hindi ako expert, kinuha nyo nga akong consultant ng foreign policy. Nabanggit mo si Rowena Guanzon yan. Friend na natin ngayon yan. Oo. Ito pa So, ayan pa kita nyo pa can I call? May ganyan pa siya. Talaga tumatawag. Tapos, meron pa akong advice. Sabi ko pa, please kindly tell na yung some of your subordinates na wag masyadong mayabang, be magnanimous. Ito na pakita natin sa kanila para magmas. Ayan yung mga message sa amin, Palangga, Ayan, mga message niya sa amin. Nagsisend siya ng video niya. Ano mo yun? Ayan pa, will do sas. Why? What happened? Who made yabang? Sabi ko pa, yung statement ni Vic na biased si Jessica Soho kaya hindi umattend si BBM. Okay, sabi niya, ganyan. Kasi sabi ko, wag masyadong bira-bira. May ganyan pa ako nung ano ni who's this? Boy Abunda. Sabi ko sa kanya, Tabutes, your husband is such a class act. Sabi niya, Nax. Sabi ko, galing. Basahin mo yung sinabi niya ni Lisa. I think he used some of your info when it came to the query about the Scarborough issue. Di ba? So, pinakikinggan ka. Kasi nga, consultant nga ako ng foreign policy. Hinahir ka nila. Ano yan? 2022, February, please forward to BBM regarding Quad. I already sent it to him just for enforcement at baka di po niya matanggap. On Prof. Carlos' question, Prof. Carlos, if the Quad were, Pero bibigyan ko kayo ng context. This is already after nung debate noong first SMNI. Kasi di ba nagtanong siya ng Quad. This is already after. To be fair to them na hindi ito before ng debate. This is already after ng debate. Pero may nagtatanong. Alam mo ba na mayroong script before that SMNI Yung sa amin wala. Yung sa Deep Probe wala. Ako, as far as I'm concerned, wala ako. I never talked to them. They never even know me. Sa part They didn't even know that I would be there. RJ didn't even know. They only knew that I would be there a day before. Nung in-announce na ng SMNI that I would be one of the panelists. Okay. So, ayan, clear on the part. Anong date na nito? 2022 na yan. April 13. 5-9. Anong sinesend niya sa'yo dyan? Malabo. Ayan lang. Yan na yung kondo. Oo. Na ino-offer sa'yo. Oh my goodness. Ano sinagot mo dyan? Unit 1. Sandali, makikita nyo, di ba? Unit 1. Ito, Unit 2. Let me know if you're interested. Sabi mo, Tabutes, thank you. Ayan, naferan ka. Thank you po. May tinutuluyan na po ako. Okay, that's good, Sas. This is my best friends. I don't feel comfortable po kasi living alone. That place is good, but perhaps pwedeng going parang office. Yeah. So, yeah, nakikita ng taong bayan. So, ngayon, ang ano dito, ito yan, saan daw yung unit? Alam ko kung saan yung unit. Sa may BG, meron yan May mga... Ang unit kasi nito, dati kasi ako diyang tumira. Diyan sa building na yan. Sa Mandaluyong. Sa GA Towers.
GA Towers, yun ba yun? Wait a minute, yun ba yung malapit sa HQ? Yeah. Okay. Kasi So, yun yung, dahil ang may-ari yung ng GA Towers na yan, yung may-ari na yan, tatay ng kabarkada ko nung high school. na-meet ko yung babae dyan na maganda na husband and wife. Na-meet namin ni Mother Pebbles. Actually, yan din yung nagbigay ng party sa kanya noong, basta nandiyan ako noon yung unang uwi ko. So, mga kababayan, yung pinag-uusapan namin dito, so isang tao, pareho ng phone number, di ba? Nag-match lahat, mga messages nakita ninyo. So, talagang, Kaya nga, kaya ang inaano ko, no, I don't need these things. Dahil kung gusto ko lang yumaman, I think Maharlika even knows this, no, I'm pretty sure between me and Maharlika, I think Maharlika would have been would have been a billionaire, no, kung kumpara sa akin, sa kanila. They give a lot of money. Yeah. Diyos ko Lord, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Marami silang pinamumudmod na pera kahit kanino. No? Kaya nga hindi nyo kami maloloko. Because you are that kind of people. Kaya nga, ang ano kasi dito is, ano ba yung prinsipyong pinaglalaban ninyo? May prinsipyo pa ba kayo? I don't think so. Yeah, speaking of that, namumudmod. Kasi yan nga yung isa sa sinabi ko na re-rewardan ka kanina na yung style ng policy nila is carrot and stick policy. They will offer you a reward para mag-connives ka, makipag-cooperate ka sa task na gagawin na gusto nila ipagawa sa'yo. Then if you decline, they will, do this. So I think yan yung nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Yun yung nangyayari, di ba nga, nung lumabas nga ako dun sa issue nung February last year, di ba? Sabay-sabay tayo, ikaw, ako, sa si Pebbles, minessage nung isang may-ari ng troll farm. Yeah. Yung Star Image fan. Star Image siya, yeah. Ako, ang kinontak pa sa akin is yung common friend ko nung may-ari na yon. Kaya imagine, tinawagan pa niya yung mga common friends namin para pilitin ako makipag-meeting sa kanya. At para, anong ang gagawin? Ikaw magkwento ina. Pare-pareho ng issue natin. Meron tayong yung issue sa India yun, the same thing na parang may nangyayari sa isang village ba yun? Na Indian National. Actually, hindi ko naman kasi tinutukan yung issue na yun. Nasa Singapore ako noon Tapos gusto pa makipagkita. Kasi alam ko na yun na gagamitin nila sa atin yun. Against sa atin na ino-offeran tayo ng 500,000. 500,000, di ba in-offer sa'yo? Each yun. Tapos actually, nag-live selling kami noon ni Lady Boss sa Singapore nung nagme-message sa akin. Tapos gusto pa makipag-meet sa akin sa Singapore para iabot yung 500,000. At bibilin daw yung mga alas na binibenta namin during that live selling. So parang ini-entice ako. Ako, ganito pa. Oh. Yung mga kaibigan kong tinawagan niya, babayaran daw niya sila para makapag-set up ng appointment sa akin. Di ba? So, noon pa lang talagang gusto na tayong patahimikin. Kaso lang, hindi na umubra sa atin. Lalo na sa, di ba? Hindi na umubra sa atin. Imagine yung mga kababayan kung mukha kaming pera. Aba, bonggang-bongga ng pag-shopping yun Sas? 500,000. Kaya nga sabi nila, ayaman niya ako, pakita ko sa'yo kung itsura ng kwarto ko, kung gaano kaliit, ha? Di ba? Ayan. Alam mo, mas malaki yung kwarto ko dito sa kwarto ko sa Makati. Kwarto ko sa Makati, twice dito kwarto to. Bakit magtitiis dito? Parang, di ba? Kung ikaw ay bayaran, di sana nasa bonggang-bonggang kondo ka. Dahil baka hindi lang condo ang pwede ko ma-request. Baka makapag-request pa ako ng unlimited na supply ng lalaki. O, aminin niyo, diba? baka may mag-share pa ako sa lalaki. Diba? Baka nasa penthouse ka. Let's not kid ourselves, anymore. The fig leaf of power has already been lifted. Bakit? Yung sinasabi ninyo na kaya kami nagsalita, hindi kami nabigyan ng pwesto. Unang-una, hindi kami nanghingi ng pwesto. Si Vic Rodriguez, siya pang unang-una nagtestimonya na hindi ako nanghingi kahit kailan, kahit ano. Siya pa mismo nagsabi, nakapost sa kanyang wall. Kayo,
yung mga nagsasabing yung nanghingi ako ng pwesto, bakit hindi sila ang magsalita sa wall nila? Kasi hindi nila mapapanindigan. Dahil kung sasabihin niya ni Lisa Marcos, ay punyeta girl. Baka maging masama ako at baka wala na akong itira. Baka Saang ilalabas mo na lahat ng mga katago sa baul. But yun na nga, kung talagang kasi yun kasi yung ginagamit ng mga trolls ni Liza, yun na, ng gobyerno para panira sa atin. Kaya tayo nagsasalita kasi hindi tayo nabigyan ng pwesto. Ako nga, talagang sinasabi nila na ako daw ay nag-apply ng pagiging ambassador ng Amerika. Natawan-tawa naman ako. Sabi ko kung nag-apply ako, edi sana inilabas na nila yung application ko, di ba? Yun na yung pinaka-solid na. Hindi, bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Alam ko na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng presidential assistant. Yeah, Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya, okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, nagpatay na nga ng barong yun eh, kay Abel. Nagpatahi ka na ng barong, RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral, hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, ay hindi po pwede yan bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo? Yung mag-asawa. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya kung gusto mo. Pag-usapan natin yung sa kaso ni Jover later. Kasi ang dami nakikinig. Ang dami nakikinig, Mariam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam yung patola ko. No? Patola na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi raw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa
nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako at kumain ako, nag-scavenge ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika, oh, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan na kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan pa natin kay Jover, hindi masyado detalyado, no? Kasi mga Hindi pa. kababayan, nung first time talaga kaming naikwento na namin doon sa unang vlog namin kasama si Roy at saka kasama si Mother Pebbles. Tulog na kasi sila, in-invite namin sila, pero tulog na yata yung dalawa. So, or busy si Mother Pebbles. So ngayon, napag-usapan na, kasi to be honest with you, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, yung syempre, bago pala tayo magkakilala, meron akong konting duda na baka, okay, baka ito si Sas, pakawala ito ni Taning. May ganun akong tingin. Kasi hindi naman ako masisisi. Yeah, pero kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na. Pero nung napatunayan ko na, your friendship ay sincere. Noong kinuwento mo yung tungkol kay Jover, nung nasa kotse tayo, papunta tayong Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers. Kasi we're like almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayong dalawa, we're like, this is historical. Ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito si Jover, nag-counter demanda. Ang demanda niya is civil case. At ang kaso is violation of Data Privacy Act. So kaming dalawa yung inilagay niya doon. Ako, sa kasi Taning, Vinieto. Oo. Yes. Ngayon, ito kasi si Jover, natatalo siya sa kaso ko. Wala siyang napapanalunan na appeal. So, nung pre-trial hearing kasi, nandun ako sa Pilipinas niyan. That was, kailan bang pre-trial hearing? Early June. Sabi nung judge, kayo, ginanyan sila ni Kokoy Dayaw. Kayo, kung ano naman kayo, kahit ako nagkakamali, sabi ng judge. Baka pwedeng mag-sorry na lang kayo para hindi na to humaba. Sinabi niya, hindi sa isa't isa. Si Jover magsusorry sa akin kasi yun yung kaso ko kay Jover. Okay. Ngayon, tinanong ako ng judge, ikaw, okay ba sa yung mag-usap-usap muna? Syempre, hindi ka pwedeng pumayabang sa judge, no? Mm-hmm. So, okay pa kami nito, okay pa kami nito ni RJ, okay pa kami ni Lisa. Mm-hmm. Kung ako ay hayok sa kapangyarihan, makikipag-usap ba ako, makikipag-deal ba ako? Dinigdik ko na sana si Jover. Mm-hmm. So ngayon, nagkaroon ng settlement meeting. Ito si Jover, tinanong niya kung anong gusto ko. Nung lawyer, ano daw ma-offer. Tapos sabi ko, una, pwede bang letter of apology? Sabi ng lawyer ko, kasi nga yung nanay niya nasaktan dun sa sinabi ni Jover. Kasi nga naman, ba't niyo sinabihin na nandun siya sa Europa, nagpuputa? Hindi naman yung ganyan. Tapos naglagay-lagay pa kayo ng mga presyo ng ganyan. Tapos, sabi nung lawyer, ano pa? Sabi ko, tinanong ko na, di ba meron pa tayong kaso yung sa civilian case? Sabi nung lawyer niya, we can actually, tanggalin ka namin dyan. Kasi, hindi naman daw lumalabas sa cross-examination ni RJ Nieto, nakasama ako. Never mention my name, puro daw siya. Kaya nga sabi nila na wala ka naman participation, ganyan. So, ngayon sabi nila, so ayun na, so, usap-usap. Tinawagan kasi nga, after, I think a day or two, tinawagan ako ng lawyer namin ni RJ. Yung lawyer namin ni RJ, it was given by Lisa Marcos. Yan. Pakinggan niyo mga kababayan. It was given by Lisa Marcos. Kasi una, si RJ yung inoferan. Ngayon sabi ko, bakit hindi ako sinama dito ni RJ? Sabi ko, kuha ko ng ibang lawyer.
Tinabi ko Wala kay ka ba? RJ, baka pwede mo naman ako isama dyan. Sabi niya, kausapin mo si Tabutes. Mhm. Ako pa kumausap, ganyan. Sabi ko, Tabutes, ganyan, baka pwedeng isama ako dyan sa ano kasi pareho naman kaming nandyan sa kaso. Ganyan. Sabi niya, okay, pero Lisa Marcos actually asked for a 10,000 pesos kahit siya, ano to? Anong tawag yun? Pro bono. Kahit siya pro bono, he asked me for 10,000 for the, ano ba to? Filing Okay. for the Ano naman? papers. Papers, etc. Printing, ganyan. Mm. Yes. So, ano siya, it's understandable, no? Wala na nga bayad yung lawyer, so kahit naman yung pamprint, bayaran mo, di ba? Bayaran mo. Singil ka 10,000, okay. And I have that. At alam ko, nasa akin, you know, I don't delete these things, no? And then, tinawag yung lawyer. Sabi sa akin, ay, Miss Sasot, kasi ikaw na yung uupo sa witness stand 2 weeks from now, baka pwede tayo mag-prepare. Sabi ko, ay, attorney, kasi, dun sa kaso ko laban kay Jover, merong settlement na nagaganap, and meron kaming fina-finalize na settlement. Mhm. Ang tanong sa akin ng lawyer, papaano yung kay RJ? Ang sabi ko, ay, tanungin niyo po siya, hindi ko po alam. Ang tanong sa akin ng lawyer, itong eksaktong tanong ng lawyer, baka po pwede kang maging intermediary between Jover and Taning. RJ. Sabi ko, ay, pakitanong na lang po siya kung okay sa kanya. So, tinawagan siya, I assume. And then after several hours, tumawag sa akin si RJ. Sabi ko, hi, masaya pa ako, Cheng, ganyan. Sabi niya sa akin, unang-unang bungad niya sa akin, bakit mo ko nilaglag? So, anong reaction mo doon? Ang progression is, pakitanong po sa kanya kung okay sa kanya. Ano sa akin is, bakit mo ko nilaglag? Sabi ko, what? Nilaglag saan? Because I don't know anything. Yeah. Ay, nakikipag-areglo ka pala dyan kay Jover, hindi mo lang sa akin sinabi, ganyan. Sabi ko, ito na nga, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, ako nga, nung nagpa-appoint sa Malacanang, binitbit kita. Tapos hanggang sinumbatan ka na ng mga bagay na ako, kung ano-ano, hanggang ini-explain ko sa kanya, sabi ko, Cheng, wag masyadong mainit ang ulo, basahin mo ito kasi explanation, wala ka sa jurisdiction ng judge ko laban kay Jover. Kaya hindi po pwede. Pero, baka pwedeng, in-explain sa kanya, sabi niya, nag-i-inarget, sabi niya, puta, tanga, puta. Sabi niya, kung may wala... text message ko sa'yo tungkol dyan, di ba? Yung pagmumura niya sa'yo, may text message sa'yo. Nasa akin, pinost ko sa akin yan. Pinakita ko sa'yo, pinakita ko kay Pebbles, pinakita ko. Yeah. And then, kung ganun na, sabi niya sa akin, kung wala kang nakikitang mali sa ginawa, if you cannot see anything wrong with what you did, we don't need to talk anymore. Just talk to my lawyer. Aba. May gano'n. Ang taray. Lawyer ni Lisa. Bayad kasi ni Lisa yung lawyer. Ngayon, inano ko yung lawyer, hindi naman nagsalita. Tapos, sabi ko dun sa lawyer ko, dun laban kay Jover, pwede ba itong isama si RJ? I was considering him up to the last minute, Ma'am Shi. Sabi niya, pwede mo siyang isama, but the judge will ask, sino itong taong to? Kasi hindi naman siya, wala siyang jurisdiction kay RJ. Gets mo? So, sino ito? So, may chance na hindi to aaprubahan tong settlement na to at aangan si Jover, then whatever. So, ngayon, a day or two, na magmi-meeting kami na uli ni Jover para i-finalize yung final terms, tinanong ko pa yung lawyer. Meron na po bang desisyon si RJ? Meron na po ba clarity of what RJ Nieto want to do? Sabi niya, I want to, i-continue na lang daw ni RJ yung case. Which is natalo siya. So, after all the drama, gusto mo i-continue, ito na nag-offer. So that's the beginning. Kaya di ba sabi, bakit hindi kami nagkikibuan? Yan ang beginning. And because of that,
ang ginawa ni RJ, kung sino-sinong pinagtatawagan, not just one, iba-iba, lumapit din sa akin, kinuwento sa akin, pinagsabi niya, sinisiraan ako kung ano-anong pinagsasabi masasama tungkol sa akin. That there was even someone from Davao who told one of the bloggers, ang sabi is, bakit ganun si RJ kay Sas, napakamin. Wow. And of course, people were not aware what was going on, no? Hindi nila alam kasi hindi naman niya ako tinitira sa vlog niya eh. Dahil hindi niya gagawin 'yon, no? Hinihintay niya ako ang pumalag para ako ang magmukhang masama. Alam ko yung mga ganyang galawan ni RJ dahil ako, nakasama ko yan si RJ. Kilala ko ang ugali niyan for 6 years. No, hindi ko na nga lang kilala tong RJ na to, no? Dahil this is a completely different person. Anyway, so ayun na nga, inang, no? So kaya nung nagpa-appoint yan, kaya nga ang binlock ako niyan, can you imagine, iniikot-ikot niya kung ano-anong pinagsasabi niya kung kani-kanino, about me, kung ano-anong siraan, masasakit, masasama. Yan, Pangit. nabasa ko yung messages, ang pangit, di ba? Yun nga, nasa loob tayo ng car, going to Solear tayo. Kaya nga doon ako naniwala na, okay, totoo tong fallout ni Sas at ni Taning, ni RJ Nieto. Yeah, and then nung ano na yan, ako may pa ako sa kanila, nag-advise pa ako sa kanila, sabi ko, alam niyo yan si RJ kay mapapahamak kayo, parating niyo siyang nakikita kasama ng First Lady, magiging security threat yan, baka naman pwedeng hindi niyo masyadong i-publicize na parati kayo magkasama because siya lang ang susundan ng mga gustong, concerned pa ako nun, madama, concerned pa ako nun sa kanila. Mm-hmm. And then kaya nga nagsimula yung binlock niya ako, nung yung issue na nga kung saan ako talaga nag-out. Binlock niya ako nung tinatanong ko lang sa kanya, ano ba to RJ, ganyan-ganyan. Tapos yung sinagot niya sa akin yun, di ba? You don't bite the hands of the one that, you don't bite the hand that feeds you. Yeah. Tapos doon niya na ako binlock. So from that moment, February, nakablock na ako. Pero yan si RJ, gumagalaw yan sa likod. Akala naman kasi ni RJ, hindi nakakarating sa akin yung mga pinagagawa niya. Which, dumarating. Mm-hmm. Kasi yung mga tao rin pinagkukwentuhan niya is alam kung ano yung ugali niya. Kaya nga. So ngayon, alam na ng taong bayan kung anong history talaga ng, kung paano nangyari. So, at talaga ang pinaka-punot, bottom line lahat dito ay si Lisa. Siya ang nag-offer ng condo, siya nagbigay ng lawyer, siya nag-uto, siya ang nag-meeting sa mga dito sa Garafil, sa mga tao niya to shut down, to shut down our pages. Actually, na-shut down na yung pages natin. So, eto, nasa mga kamay na ng taong bayan. Kung paano nyo to, paano to haharapin. Huwag kayong magpadaan sa nagpa-plastic sa harapan ninyo. 'Di ba? Ito si RJ, ikaw RJ, 'Di ba kayong sabi ko, bakit kailangan niyan lokohin yung mga tao? Itong mga taong na ito ang nagbigay sa kanya ng maraming salapi. Ito, kayo, yung mga, 'di ba, kayong mga DH, dahil DH daw siya ng mga DH, kayong mga DH, nagbigay kayo ng pera sa kanya? Tapos niloko niya kayo na tinanggihan daw niyang appointment para makapag-aral. Hindi po. Niloko niya talaga ng mga tao. Dinemand niya ang posisyon. Hindi in-offer sa kanya. Dinemand niya yon. At alam ko na rin na yung si Mel ay maa-appoint ng PCSO, wala pang eleksyon. Dahil yun na ang nakapangako. At kay RJ ang nakapangako, sabi niya na okay na kay Lisa at kay Martin Romualdez ay Presidential Assistant on Political Affairs. Yun po ay demand. That is a return for what they did for the couple. Ngayon hindi niya nakuha, 'di ba? So anong naging what's this? 'Di ba sabi niya marami daw siyang naipon because of the blogging. Nauubos yan, just die, tumira ako ng Europe. Alam ko as a blogging world na hindi ganun kadami ang pera. Hindi milyon-milyon. Tumira ako ng Europa, no? At ang pinakamahal na lugar sa Europa ay London.
Ang Tapos nag-aaral siya UK. ngayon. Wala siyang negosyo, wala Wala. siyang vlogging, tapos he can afford na mag-aral. Pabalik-balik sa Pilipinas. Oo, Ang pabalik-balik. ng pamasahe, ang mahal ng pamasahe. Oo, baka naka-business class pa o hindi ka natin alam, baka naka-diplomatic passport yan eh. So ang ano niyan is, RJ, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago sa likod ng maskara mo. Yeah. Dahil it's no use. You know, there are a lot of people in the political, even in the business world, knew what you did. You know what you Yeah. did to them, to me, to other people. Kasi ang RJ, this is your problem eh. Your problem really is you cannot be contented. Okay? Kung sa tingin mo ako yung kung sa tingin mo, RJ, na ikaw yung marami ka naman talagang pera. Ikaw rin naman nag-declare na you are extremely wealthy. Sinabi mo yan sa isang tao sa Cebu nung tinanong ka ba't hindi ka na nagbablog. Ang sinagot mo dun sa tao sa Cebu nung pumunta ka ng Pilipinas, remember that? Kala mo hindi nakarating sa akin. Sabi mo raw is, una, pagod ka na, and then second, because you're already extremely wealthy. So parang kami tumambling. How can you be so ikaw ba naman yung manager mo na si Mel, maya-maya may pinapanalo sa loto. Pag extremely wealthy ka talaga. Kaya sabi ko nga, dapat kong imbestigahan talaga yan. Alam mo, napakadali lang hulihin ng mga yan. Kaso nga, walang gumagalaw. Hindi, alam sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yeah. Yan ang nag-ooperate. Nagigets niyo? Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Yeah. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos mio, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Nandito sila ngayon, nagsha-shopping na ngayon, si Mel Robles. Nandito, di ba? Andito ngayon, baka kasama si Taning, hindi lang nagpapakita. So, kanina kahapon, na talagang pino-flaunt nila yung mga shopping galore nila sa mga high-end stores. Kaya, of course, the travel. We all know. Magtama ka ho. Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Okay? Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles, at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Matalino yan si RJ. Dahil yung inaaral pa lang niya ngayon sa Bristol is first year. Naka 3 years yan sa UP. Kaya niyang pumikit at magpabanjing-banjing na lang yan dahil uulitin lang niya yung ginawa niya. Patali naman talaga siya sa math, no? Pero most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong ka. Di ba? Sino yung gusto niyong pabagsakin? Ano daw? Ikaw, si Mel Robles, saka ikaw. Sino? Ayoko lang sabihin, nakakaawa lang. Pero you know exactly what I'm talking about. Because you would like, kasi plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. Di ba? Yun naman ang nangyari. Sinasabi niyo fake news. Paano naging fake news si Maharlika? Nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Yeah. So, ang dami pang nanonood sa atin, madam. Yeah. So, actually, this is an eye-opener, yung mga revelation mo, Sas. Although sa ating mga kababayan, alam ko na po ito, but I want, Sas, directly, siya ang magkwento sa inyo dahil siya yung naka-experience. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, magsasalita ako, hanap ako ng time, ng panahon. Okay? Di ba? Yan na yan. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera.
Kaya siya nasa PCSO. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit. Yeah, I remember that, Sas. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. You know, alam mo RJ Nieto I think Marlica could attest to this, pero sinabi ko to kay Pebbles Ma'am, night, foul yung nire-raise yung issue na yun kay RJ. I think you know what I'm talking about. Wag na lang sana yun. Kahit yung iba na lang, wag na lang. I know. I think you know that. Yeah, no, I know that. Ginaganyan ko sila na okay na yung iba pero wag naman yun kasi Personal. oo, ano na yan Itong pangangamkam ang topic talaga. pangangamkam. So ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit. So, pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala wala kasing budget. Pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel, kay Mel manggagaling yung pera, yan ang black ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it. No? At kaya ko alam because I was there in the compound, no? Ano ba namang compound yun? Kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? May kondo, may bahay ka doon. And, in relation doon sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, may sinabi. Yung puting ahas ko, yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa black ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ako naman, you know what? Ang nanay ko kasi sabi niya sa akin, kung tama ka, ipaglaban mo. Wag mo na kami, parang, alam mo yan, parang, just do it. Parang, just do it. Kasi nga, ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito yun. Gobyernong ito. Yeah. Kung alam lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwedeng ilabas kasi nga yung mga madadamay, masusuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Yeah. Kaya nga naman, every single day, talagang emotional din ako at galit na ako dahil kung pwede nga lang natin maikwento lahat yung iba pa. But in due time, so nakakaawa kasi like you, ako, umasa, dun sa mga pangakong babangon and earlier, narinig mo na kumuha na doon ka sa pwestong ganito kasi hindi na audit. So it's not for the people yung sinuporta na. It's budol talaga. It's the same thing nung nagalit ako nung nalaman ko, nandoon ka yung na kumakain tayo, masarap kinakain natin, na supporters ni tubig, wala man lang ibinigay sila. So doon ko unang naramdaman na parang ano to, hindi ito yung gobyerno na sinusuportahan ko. Ang sakit-sakit dahil yung mga taong sumusuporta sa kanila, mga matatandang loyalista na, ang tagal pinangarap na magkaroon ng Marcos na governance na magbi-build ng mga infrastructures like katulad ng ginawa ng Marcos Sr. Pero wala, kumbaga hindi pa umuupo, ang plano talaga nila is pagninegosyo o pangangamkam nga. At ikaw yun, ikaw ang witness na buhay, narinig mo mismo, and you were there. Yeah, I was there. That's very powerful statement, Sas.
na I was there. Alam ni Maharlika itong kwentong to, 2022 pa lang. Kaya nga, kaya itong si Maharlika, alam mo, Maharlika, nakakarating sa akin yung sinasabi mo kay Nay Pebbles na, uy, si Sas nandiyan pa sa Pilipinas, baka tamnan niya ng kaso, baka tamnan ng droga. Nag-aalala talaga ako sa inyo. Nag-aalala ako, alam mo yan, di ba? Nag-aalala ako kasi may intention is ayoko naman siguro pa Sas iangat yung bangko ko. You know, nagkakilala naman tayo, nag-uusap naman tayo. You know, ikaw ang makakaramdam niyan na kahit si Mother Pebbles, you know, concerned talaga ako sa inyo. Even short lang yung pagsasama natin kasi naramdaman ko rin yung sincerity nyo, not only yung friendship, but yung sincerity nyo para sa taong bayan. That's why... Kita niyo yung pakikipagbardagulan namin kay Lenin yun, hindi ito ginawa ng kampo ni Lenny. Tinanggal ang buong account ko. Yeah, totoo. Yun din ang sinasabi ko. Kahit na si Lenny noon ay talagang grabe ang bardagulan nga, buhay pa rin tayo. Pero itong Marcos, itong Lisa administration na ito, di ba? For 8 years, yung Facebook page ko. Ngayon lang nila na pinatay, kumbaga. Ginurgur nga nila yung Facebook page ko. And the fact na supporter nila ako since 2016 sa kanilang laban, electoral protest, ito yung ganti nila. Kasi totoo to eh. Hindi nila kayang harapin yung mga, hindi lang to akusasyon, yung mga ini-expose natin na ginagawa nila sa likod ng camera, sa likod ng kanilang mga drama na sila ay, you know, mga photo ops na para sila sa Pilipino. Ito yung kwento natin na dapat talaga, na I'm grateful also, na isinyear mo sa ating mga viewers. Sabi ko na nga di ba? Kahit patayin nila tayo sa social media, para tayong tubig sa falls na tuloy-tuloy ang agos. And now we're like reaching across social media, 17,000 viewers na hindi nare-reach ni Marcos Jr. sa kanyang live. Ang masasabi ko lang is, the idea is already out there. Ako, sabi ko nga na I already did everything that I wanted to do. Yung mga ideas ko, no? Alam niyo naman kung ano yung mga sinusulat ko, kung ano mga topic. Ayoko sabihin dahil I don't want Maharlika's platform. Thank you. To be used for something na hindi naman ang pinag-usapan na kung pareho kami ng ano. But you know everything that I wrote, you know what I did in the last 6 years, kung ano yung pinaglalaban ko, at nakita ninyo na kung si Maharlika consistent sa electoral reform, you know my consistency on another issue. Yeah, in foreign policy. Sa inyo, kung gusto lang naming maging extremely wealthy, katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019. Nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-ano ako noon nag-deactivate ako noon dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko. Ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty. Yeah. Nag-deactivate ako. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media dahil si Digong binabangga si Ayala at si Pangilinan tungkol dun sa tubig. And then I went back for that. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. Yeah. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin nyo yung post niya noon. Ang title ng post niya, Salamat Maring Sas. Tapos pag nakalagay pa niya doon na kami daw dalawa is sabi mo pa na tayong dalawa nga kung nakikita nating mali yung isa't isa, nagsasawayan tayo, paano pa kaya yung iba? At sinabi mo pa, RJ, ganito ha, kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. And I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I am someone who lived, a day-to-day existence, no? Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw, no? Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah.
So, Ikaw, actually, pinili yung cards niya. Yung card niya ng bonggang-bongga. You know, oh, binenta niya na nga yung kaluluwa niya. siya na You know? nagsabi. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. Si Maharlika marunong sa credit card. Of course, hindi siya multimillionaire. Ako sila na nagsasabi na wala akong pera, na pulubi lang ako, na ganyan. Oo. Sila, sa kanila na mismo nagsasabi yan. So, sino yung multimillionaire? Okay. Got it. Sino? Ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. Kayong dalawa, ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Mhm. Yeah. Silang dalawa. Kayo. And naging millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Sa pera nating lahat. Taxpayers money. And I hope, we're still, hoping na talagang, maimbestigahan ito itong mga revelasyon natin. Diba? Sana hindi ito i-ignore. Actually, mahaba pa yung investigasyon Siguro speak up day na lang. Gumawa na ng paraan, wag na, mahaba itong investigasyon kasi nahawak nilang kung Hawak nila lahat. Ang ano ko lang is magmasid-masid kayo sa nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Na bakit dumadami ang adik, ba't bumaba ang presyo ng shabu na bumaba ang presyo sa shabu na kasing presyo na siya nung panahon ni Pinoy. From 5,000 daw per gramo, naging 900 na lang. 'Di ba? Bakit dumadami ang supply. Oo. Bakit overflowing? Oo, bakit biglang bakit nawala yung SMNI bigla? Bakit yung mga supporters ni Marcos ang pinapatumba? Bakit yung 'di ba nga dapat nga ang the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero nakita nyo ba yung mga kakamping pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga magkakasabwat na yan. Dahil sila ay merong 24/7 hour troll center. Pwede nyo puntahan. Alam niyo yung headquarters sa Mandaluyong, headquarters ni Bongbong. Puntahan nyo dyan. Nandiyan. At ang team leader pa nga ay ang inaanak ni Bongbong Marcos na Amerikano. Ang pangalan ay Nathan. So, pwede nilang puntahan dyan at magpaano sila. I-surveillance nila, We challenge you guys. Yung mga taga Mandaluyong, i-surveillance ninyo kung bakit lalabas-pasok yung mga trolls nila. Diba? Nag-duty, nag-opisina. Yan ang isa sa mga headquarters. Saka meron pa sa Cubao. Diba? Yaan kayo. Diba? Na, kakaiba tong kasamaan niyo parang sabog na sabog. Alam mo yun? Polvoronic nga Well, polvoronic nga, Sas. Ginawa ba ito sa'yo ni Pinoy? Ikaw minura-mura mo nun si Pinoy. Ginawa ba niya ito sa'yo? Hindi. Nakakauwi pa nga ako ng bonggang-bongga ng wala akong pag-aalinlangan. Hindi ginawa sa akin ni Pinoy yan. Yan sabi ko, mas masahol pa to ang isinuportahan ko dun sa mga, kay Pinoy. So, sa the yellow administration. Kasi ito, pinaghalong yellow, super yellow. As in, cancerous administration talaga. So, yun yung ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit ninyo si Sara Duterte, and this is not going to my story to tell kung paano nangyari. Darating din tayo dyan. Pero ito lang masasabi ko, hindi 100% malinis ang administrasyon ni Duterte. Ito si Maharlika, binoboljak niya yung mga kumukupit. Kahit panahon ni Pangulong Duterte, binoboljak ko yung mga tao niya. Kasi
hindi nga kasi tayo sarado siya, SAS. Kahit na sinuportahan ko si Pangulong Duterte, alam nyo yan, di ba? Ako, naimbita pa nga ako, na red carpet pa nga ako ni Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nanghamon pa nga ako ng gulos. Ano ko lang naman yon. Nanghamon pa ako sa kanila nung time na nagalit ako sa kanila dahil sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, si Kuting, ay nagpupulburon. So doon ako talaga nagalit. But, in the end, tama pala si Pangulong Duterte. Kaya nga nire-redeem ko rin yung sarili ko na dahil ako ay naging instrumento sa pangbubudo like you. I'd like yung mga viewers natin na mga naging instrumento din na sinuportahan ang Marcos Jr. na ito. So, I think tinadhana tayo, SAS, na makapagbigay ng linaw, di ba? Hindi tinadhana tayo sa pag-ibig. Tinadhana tayo. I think, hindi ko naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Kasi syempre, kutub-kutub lang yun nun eh. Na parang, baka naman, di ba, kutub-kutub lang tayo nun na, ng Maharlika eh. Wala kami, the first time that I saw Maharlika ever in my life was during the meeting the Avance. At hi hello pa lang yun, dahil busy kami, namimigay kami ng tubig, ang busy namin sa kung ano-ano. And parang sabi ko, what really happened, no? Ako naman, hindi ko alam kung naniniwala pa ako may konsensya yung ibang mga politiko eh. Pero, ito, ako masasabi ko lang, no? Yung nanay ko is 81 na. Ilang taon na lang yan. Alam mo, she never saw the Philippines change. Yeah. Yun yung malungkot. 81 years. Di ba na parang, may mga papuri siya nun kay Marcos kasi nga, talaga naman, ang inano talaga niya nun is yung mga infrastructure. Kasi before Marcos Senior daw talagang parang, asan ba tayo? Na parang, ganyan. Pero yung gusto niyang makita yung kasi maayos na Pilipinas. Maayos na Pilipinas, yeah. Kahit maging Thailand man dan tayo or Vietnam, kahit hindi mo na maging Amerikano. Pero bakla parang Diyos mio. Tapos ngayon, ganun din. Parang masahol pa. Masahol. Masahol. Yun yung malungkot sa taga-SAS. Sinasabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang lahat ng nangyayari, is masusuka kayo. Pero ang alam ng namin ay yung mga dapat makaalam ay alam. Yeah. Parating naman tayo dyan. And hindi lang naman tayo, SAS, ang talagang willing to speak up. At this point in time, tayo yung frontliner in terms of speaking up, giving awareness sa taong bayan. And I believe, in due time, magsasalta din yung mga taong mismong nandiyan na naka-witness ng kababuyan ni Liza at ni Marcos Jr. So, ayun na nga, this is, pero yun na nga, power and money really revealed who they really are. Yeah. At nakita natin ngayon yan. So, we're like, wow, 2 hours and 12 minutes. Any final words? Kasi for sure, may babalik pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Mag-uusap muli tayo dahil marami tayong puting ahas. Anyway, final words sa ating mga palangga, SAS. Ako, ganito. Ang aking final word ay singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW
kung nasaan siya ngayon, tang-ina mo, RJ. Ay, pwede ba yan? So, okay lang. Jutang din na. Utang Gina na, RJ. Utang Jutang na loob din. sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka bang konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya Right. extremely ito eh. Yeah. Doon pa lang, sa election pa lang, naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. Di ba? Siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao. Di ba? Siya, totoo naman. Dahil ako dati, admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Hindi ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga, dahil sa DDS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Hindi ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibinggo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but isa pa, bibinggo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Diba? Kasabot ka na ng mga magnanakaw. Hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka. Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really,
Alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a con man. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Di ba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never ever enjoy whatever success you have, True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Yeah. So, yeah, thank you for that, Sas. And maraming salamat sa tumutok sa atin. We're like 17,400 live viewers across social media. So, sa panghuli palangga, please subscribe kay Sas sa kanyang Facebook, YouTube page, YouTube channel kasi wala po siyang, ngayon, wala siyang, pinatay nga kami, di ba? Ayan po. Ayan. Pakisubscribe na lang si Sas. Diyan siya magsasalita dahil pinatay na yung platform namin sa Facebook. Although ako, meron pa akong isang Marlica Buljakara. Sas, thank you so much, my baby girl. God bless. And I'm always here. Oo. I think, maglalaylo muna ako, mag-concentrate muna ako sa pag-aaral muna, no? Pero Sige. Hindi tayo titigil dahil sino pa bang magsasalita? Kasi we are in a position of privilege kasi wala tayo sa Pilipinas. Yeah. Kaya nga, basta nandito lang ako, pag kailangan na mag-tandem tayo, I'm always here. Walang sukuan na sa laban na ito. Tuloy-tuloy na to. Yeah. I-lifestyle check nyo yan si RJ Nieto kung nagbabayad ng tax. Yan, isa yan sa pinaka. At alam ko na ang fixer niya ng tax ay ang kanyang adopted mother. Definitely. Si Lisa Ahas Aranta Marcos. So, yes, maraming salamat, Sas. Ingat ka dyan sa China. Looking forward to visit you. Pagtuloy-tuloy na itong natin, eksena. Thank you, Sas. God bless. Ingat. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, grabe, 2 hours and 22 minutes. But talaga namang punong-puno ng substance ang revelasyon, personal na revelasyon ni Sas Rogando Sasot. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating channel ngayon. See you tomorrow. Thank you.